Lumagay na sa tahimik ang lihim na bakasyon at sweetscape ni na Kim Chiu at Paolo Avellino sa Norway. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Nagtataka ba kayo kung bakit tahimik ang social media ni na Kim Chiu at Paolo Avellino nitong mga nakaraang araw? Huwag nang mag-alala dahil may sumabog na balita. Isang netizens ang nagkumpirma na namataan ang dalawa sa napakagandang bansa ng Norway. Ito na nga ba ang inaabangan ng lahat na quiet vacation ng paborito nating love team? Alamin ang buong kwento sa mundo ng showbiz kung saan ang bawat galaw ay sinusubaybayan at ang bawat salita ay binibigyan ng kahulugan. Bihirang makahanap ng tunay na katahimikan. Ngunit para sa dalawa na pinakamalaking bituin sa Pilipinas, ngayon na sina Kim Chiu at Paolo Avellino, tila nahanap na nila ang kanilang sariling paraiso, malayo sa mapanghusgang mata ng publiko at ingay ng Maynila. Ang balitang gumimbal at nagpakilig sa buong bansa ay ang usap-usapan na ang dalawa ay kasalukuyang nag-i-enjoy sa isang pribadong bakasyon sa napakalamig ngunit napakagandang bansa ng Norway. Nitong mga nakaraang araw, napansin ng masugid na mga tagahanga na tila naging tahimik ang social media accounts ng dalawa. Para kay Kim Chiu na kilala bilang Chinita Princess at palaging aktibo sa pagbabahagi ng kanyang buhay sa kanyang mga followers, ang biglaang pananahimik ay nakakapagtaka, ngunit nagbibigay din ng pag-asa sa mga fans. Sa halip na mag-alala, ang Kim Pao Nation ay nagdiwang. Bakit? Dahil sa kanilang bokabularyo ang pananahimik ay nangangahulugan ng quality time at hindi sila nagkamali. Ayon sa mga ulat at sa mga impormasyong kumalat sa social media platform na X or dating Twitter noon, isang netizens ang nagkumpirma na namataan ang dalawa. Ang Tromso ay kilala bilang isa sa mga pinakamagandang lugar ng bansa upang masilayan ang Northern Lights. Isipin nyo na lamang ang eksena ang magandang kalangitan na sumasayaw ng mga ilaw, ang malamig na simoy ng hangin at ang dalawang taong nagmamahalan na magkasama sa gitna ng snow. Ito ay tila isang eksena mula sa isang pelikula, ngunit sa pagkakataong ito ay kanilang realidad. Ayon nga sa karamihan, sinasabi nila na nagbakasyon daw ang dalawa. Kung noon ay nagdadalawang isip pa ang mga tao kung sa Norway ba o saang bansa sa Europe, ngayon ay sa Norway na talaga. At sinabi na nga talaga kung saan sila naganap ang bakasyon, ang kanilang New Year vacation. Dito daw nila ginanap at talaga namang napakalayong lugar ang pinili nila. Malayo sa gulo, malayo sa Maynila. Iyon nga ang kasabihan, diba? Malayo sa lugar na mapangmata, malayo sa lugar na kung saan ay kailangan na nilang maging perpekto, sa lugar kung saan kailangan nilang mag-ingat para walang masabi ang mga tao, walang masabi ang mga sosyalidad, dahil kapag sila ay namataan ng pagkakamali ay talagang huhusgahan sila at talagang masisira ang kanilang career. Kaya naman ang paglayo nila at paghanap ng katahimikan at peace ay siyang nagiging way nila ang pagpunta sa ibang bansa upang makamit ang kanilang gusto, katahimikan. Ayon sa kwento ng source, ang kanyang kaibigan na nasa Norway mismo ang nakakita. Inilarawan pa nga ang suot ni Kim, ang naagaw pansin sa gitna ng puting kapaligiran ng snow. Kapag nagpost si Kim Chiu ng tungkol sa Tromso, alam niyo na kung sino ang kasama nito. Isang malinaw na pahiwatig na si Paolo ang kanyang kasama sa paglalakbay. Ang mga ganitong mga detalye bagamat maliit ay sapat na upang panglinggasin ang imahinasyon at kilig ng mga tagahanga at mga supporters. Lumagay na sa tahimik ay madalas gamitin sa Pilipinas para sa mga taong nag-asawa na o pinili ang payapang buhay. Ang desisyon ni na Kim at Paolo na magbakasyon ng walang masyadong ingay at walang live updates ay nagpapakita ng isang antas ng maturity at seryosong commitment sa isa't isa. Pinili nilang protektahan ang kanilang oras sa halip na mag-focus sa likes, shares, comments. Ang focus nila ay ang isa't isa. Ito ay isang bagay na deserve nila. Ayon sa kanilang mga fans, matapos ang sunod-sunod na trabaho, teleserye at pelikula noong nakaraang taon at ang mga isyu na naganap sa buhay ni Kim Chiu, ang hiwalayan at ang pag-betray ng kanyang kapatid ay siyang naging dahilan upang maghanap talaga siya ng katahimikan na sinuportahan naman at sinamahan siya ng kanyang mahal na si Paolo Avellino. Sinasabing ang pre-recorded na episode ng Issue Time noong unang araw ng taon ay nagbigay daan upang makaalis ang aktres, habang ibang mga host ay nagpapahinga sa kanilang mga destinasyon. Si Kim ay lumipat patungo sa malayong lugar sa Europe, ang Norway.
ay hindi bastang destinasyon at talagang sinamahan pa siya ni Paulo para malaman nitong safe na safe ang dalaga. Ito ay lugar sa mga taong naghahanap ng kapayapaan, ng adventure at ng romantikong kapaligiran. Malayo ito sa mga paparazzi sa sinasabi nga nila. Malayo sa intriga at malayo sa mga bashers. Dito maaari kang maging normal. Maaari kang maging normal na tao. Hindi mo kailangang maging sikat at hindi ka nila kilala. Kailangan mo rin na makalakad-lakad kung saan-saan mo gusto na hindi ka dinudumog dahil hindi naman nila kilala kung sinong artista ka at sa lugar na ito wala silang pake. Talagang ang gusto nila dito ay kalayaan, katahimikan at kasiyahan at talagang ang pagpili ni Kim Chiu sa Norway ay talagang nakakapag-enjoy. Ang Tromso na lugar na ito ay magiging 100 upang magbigay sa kanilang ng mga gandang memorya sa taong 2026. Ngunit hindi nawawala ang mga bashers at mga negatibong komento. May mga nagsasabing promo lang ang lahat o kaya naman ay hindi totoo. Subalit para sa mga taong nagmamahal sa Kim Pao, ang mga ebidensya ay sapat na. Bakit nga naman sasama si Kim sa isang napakalayong lugar kasamang isang lalaki kung wala silang espesyal na ugnayan? Ang suporta ng Kim Pao Nation ay hindi matatawaran. Sa comment section ng mga balita tungkol sa kanila, makikita natin ang umaapaw na pagmamahal. May mga nagsasabi pa ngang Mrs. and Mr. Avilino sa kanilang mga puso. Ang hilig ng marami ay sana sila na ang magkatuluyan hanggang sa huli. Ayon ng mga fans na mapartner sila sa iba. Para sa kanila ang chemistry ni Kim Chiu at Paulo Avilino ay hindi mapapantayan ng sinumang ibang love team. Ang tawag dito, sila na ang magkakatuluyan. Nakakatuwang isipin na habang tayo ay bala sa ating mga gawain dito sa Pilipinas, sina Kim at Paulo ay posibleng humihigop ng mainit na kape habang pinagmamasdan ang snow ng Tromso. Ang paglalagay sa tahimik ay hindi pagtatago. Ito ay pagpapahalaga. Pinapahalaga nila ang kanilang privacy at ang saradong oras na sila ay magkasama. Sa mundo ng showbiz kung saan lahat ay content, ang pagpili ng huwag gawing content ang kanilang bakasyon ay isang malaking statement. Sa huli, ang tanging magagawa natin bilang mga tagahanga ay maghintay. Maghintay sa kanilang pagbabalik at maghintay kung kailan nila gustong ibahagi ang mga larawan mula sa kanilang sweetscape. Ngunit kahit wala silang i-post, kahit wala silang sabihin, ang alam ng lahat ay masaya sila. At sa panahon ngayon ang makita ang iyong idolo na masaya at payapa ay sapat na. Ang Norway ay saksi sa pagmamahalan ng dalawang taong pinagtagpo ng tadhana at pinatibay ng panahon. Kaya para kay Kim at Paulo, enjoy lang kayo dyan, sulitin ang bawat sandali. Ang Pilipinas at inyong mga fans ay nandito lang, nag-aabang sumusuporta at higit sa lahat nagdarasal para sa inyong walang hanggang kaligayahan. Kayo ang patunay na sa kabila ng ingay ng mundo, may puwang pa rin sa tahimik at wagas na pag-ibig. At kayo ang nagiging dahilan kung bakit kami naniniwala na sa pinakamahirap na panahon o nasa pinakamahirap na sitwasyon, laging meron tayong masasandalan, laging meron tayong ginawaan na makikita at mararamdaman. Kaya huwag sumuko at lumaban. Salamat Kim Chiu sa pagbibigay sa amin ng aral. At sa kabilang banda, Kim Chiu reflects on the past year. Iba ang dugo, oo, pero band is everything. Ibinahagi ng kapamilya actress at businesswoman na si Kim Chiu ang ilan sa mga napagtanto niya sa nakalipas na taon. Sa kanyang Instagram post, ang The Alibi Star ay nag-upload ng collage ng iba't ibang group photos ng mga tao sa kanyang kinakalakihan para tawaging pamilya. Inamin ni Kim na medyo iba ang itsura ng Pasko ngayong taon kumpara sa mga nauna niya. Sabi nila ang Pasko ay tungkol sa pamilya. Sa taong ito medyo iba ang itsura ng akin, she wrote. Ipinahayag ng kapamilya star kung paano ang mga taong ipinost niya ay ilan lamang sa maraming kaluluwa na tumulong sa kanya ngayong taon.